So, eto na, mga sangkay, si Leni Robredo ay nagsalita na. So, ang aga gumulong ng politika sa ating bansa, no? Talagang layo pa ng 2028, pero ito na, maingay na po ang ating bayan patungkol sa mga tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. At matunog na mga pangalan, dalawang mga sangkay, matunog na pangalan ngayon. Leni Robredo at saka itong si Sara Duterte. So dalawa, no, na vice-presidente ang matunog pareha sa babae. Ngayon, ang tanong dito, si Leni Robredo ba ay tatakbo sa pagkapangulo? Yan po yung titingnan natin ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na, tingnan po natin. Kasi, ayon po dito, nagsalita na po si Leni Robredo. Ayan. Sabi ni Robredo dito, ang pagbisita daw na gagawin ni BBM sa Naga, sa kanyang baluarte ay big deal. Bakit kaya, no? Pakinggan po natin mga sangga yung kanyang sagot dyan. Nag-meeting na tayo with PMS, PSG, DPWH kasi sila yung lead. Sila yung lead agency. Ang pinakasadya kasi dito yung Oplan kontra Baha. Okay, yon ang gagawin ni PBBM kaya siya mapupunta sa Naga dahil po sa kontra baha na kanila pong programa o parang project po yan mga sangkay. Yung mga syudad, nililinis po yung mga estero, mga ano ba tawag dito, mga daanan ng tubig, no? Ito yung gagawin every time kapag ka mayroong ganitong klaseng program ang pamahalaan na pinupuntahan po yung mga syudad. Pero yung desisyon, wag na siyang hintayin to launch it. Kasi the reason why dumating na yung mga equipment ng Monday is magamit na siya. Okay. So, kailangan, bago dumating pa si PBBM, magawa na pong malinis ang buong area ng Naga. Actually, mga sangkay, nakakadaan kami doon. Maganda po yung Naga. No? Nakita po natin yung ganda ng lugar, mga sangkay, o ng syudad. So, noong Tuesday, nagtrabaho na. So, nag-start na pala sila magtrabaho sa kanilang lugar doon. At actually, guys, may mga napagtatanungan tayo ng mga taga doon, mga sangkay, about kay Leni Robredo. Puro positive yung sinasabi. Talagang mabait daw, magaling. Yun yung lumalabas na mga kwento, mga sangkay. Kaya nga, medyo naano din ako eh. Sabi ko, talaga ba? So, parehas babae ito, pero medyo tayo ngayon, mga sangkay. Tinitingnan pa po natin kung sino talaga ang pupwedeng maging fit as president. So, ang naging desisyon, instead of the previous plan na launching lang ito, ang desisyon gawin na, bisitahin niya na lang. So, Okay, gawin na. Para pagbisita ni PBBM doon sa Naga, malinis na ang buong mga daluyan ng tubig, maayos. Kasi yan mga sangkay, talagang hindi lang basta linis. Talagang hahakutin nila yung dumi, yung mga basura at i-maintain na ganun yon mga sangkay. Ganun ang programa ngayon ni PBBM. Kasi pansinin nyo, ang dami pong mga syudad na binabaha. Kasi isa sa problema, hindi lamang po yung infrastruktura na flood control, kundi yung mga basura. 'Di ba? which is the better plan? Kasi makikita na yung before and after. Malaki yung difference. Yung inikot namin ng Tuesday, pag-ikot ulit namin ng Wednesday afternoon, ang layo. So, ang mga bibisitahin bukas, yung mga medyo problematic areas pa, para matutukan siya ng pansin. Sobrang big deal na presidente ang pupunta. Sobrang big deal na ang presidente ang pupunta. Totoo yun, mga sangkay. Napakalaking privilege noon kapag ang presidente pinuntahan kayo, binisita kayo sa inyong lugar. Kasi yung mga agencies na makakatulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Yun pala yun. Big deal, mga sangkay. Kasi,
kung ano yung problema sa Naga, makikita niya mismo ng dalawang niyang mga mata, mas mabilis po yung aksyon. Kasi, iba po talaga kapag ang mag-command presidente, pag sinabi niya, Oy, DPWH, hindi ko gusto yung ano nila doon, yung ano ng ilog. Ayusin niyo yun, paluwagan niyo, palaliman niyo, nang sa ganun makadaloy ang tubig na maayos. Diba, ibang presidente kapag nag-utos. Hindi tulad sa inutos lang ng DPWH, ni Vince Dizon, minsan mabagal mga sangkay. Pero pag presidente na, may kasamang nginig may kasamang takot, kaya gagawin agad. So, dadalhin natin siya sa isang community dito, yung Sitio Magayagaya sa Concepcion, Pequeña. Very problematic pa yun. Una, constricted doon yung waterways, maraming informal settlers. Gusto natin ipakita sa kanya. Para yung awareness pa, na may mga lugar pang ganito. Ano lang ako bang sangkay? Kasi hindi ko akalain na magkakaroon po ng alam niyo yun, reconciliation itong dalawang to, BBM at Leni Robredo. Tapos ngayon, parang naano pa mga sangkay na magkakaroon po ng tawag dito, sanib puwersa ang Marcos at saka Robredo. Kapag nangyari yan mga sangkay, medyo malakas po yun. Medyo malakas po yun mga sangkay. At palag yun kay Sara, lalong-lalo na kung dalawa lang silang maglalaban. Si Robredo lang at Sara Duterte. Na kailangan asikasukin. Ang kabutihan nito, nung ni-raise natin yung concern sa DSUD, na marami pa tayong communities na ganito, babaan tayo ng mga programa, the housing programs, para yung mga i-relocate natin from danger areas. Hindi naman nawalan sila ng bahay, pero aalisin lang natin sila to safer places na mas kampante na sila na during typhoons, hindi na sila nag-aalala na may mangyayari sa kanila. Okay, so yun ang mangyayari. Pero eto na mga sangkay, tingnan po natin. Ano ba, nasa isip kaya ni VP sa former Vice President Robredo yung pagtakbo sa pagkapangulo? Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si dating Vice President Leni Robredo kaugnay sa pagpapalutang sa kanyang pangalan bilang presidential candidate sa 2028 at ang pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. So, ngayon, magkikita mga sangkay. Nakatutok live si Darlene Kai. Ako, sigurado, maingay na naman ngayon, mga sangkay. Darlene. Vicky, sigurado raw si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na hindi sila mag-uusap tungkol sa politika at tungkol sa 2028 elections ni Pangulong Bongbong Marcos pagpunta dito ng Pangulo bukas. Siyempre, isisekreto lang yan, guys. Hindi naman pwedeng i-broadcast yan. Di ba, naalala nyo, BBM at Sara, nagkasama sa isang kasal. Di ba, naalala nyo yun? 2021 ata nun. Nagkasama sa isang kasal. Tapos ayun na, issue na yun. Nag-usap na yung politika. Nung tinanong, wala, hindi namin napag-uusapan yun. Laging ganun, di ba? Pero anong nangyari? Tandem. Di ba? Sinabi niya yan sa amin sa panayam namin sa kanya kani-kanina lamang. Bukas kasi pupunta dito si Pangulong Bongbong Marcos So ngayon yan, mga sangkay, no? Ngayong araw, si BBM magkikita at saka si Leni Robredo. para puntahan at inspeksyonin ang mga Oplan kontrabaha site sa Naga City. Sa gitna yan ang mainit na usapin sa politika matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya para sa pagkapangulo sa 2028. Lumutang ang pangalan ni Robredo na posible raw makalaban ni Duterte. Paglilinaw ni Robredo, matagal nang nakaset o nakaschedule ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sa katunayan daw, noong linggo pa dumating ang heavy equipment na gagamitin para sa Oplan kontrabaha. Nang tanungin si Robredo tungkol sa kanyang plano para sa 2028 elections at tungkol sa mga lumalapit sa kanya para tumakbo uli para sa pagkapangulo sa 2028, iisa ang sagot ni Robredo. Hindi niya pa raw iniisip ang 2028 elections at nakatuon ang atensyon niya dito sa Naga City. May posibilidad kasi yung sagot niya Narito ang ilan sa mga pahayag. Yung sagot niya, hindi pa niya iniisip yung 2028, di ba? Tama naman yun. Actually, kung ako kay Leni Robredo, pakipot siya. Kailangan magdeklara siya kung kailan malapit na. Kasi, kapag gano'n ang nangyari, strategy yan ang ginagawa ng mga Duterte at kahit si Aquino, kahit si BBM ginawa yan. At kapag gano'n, nananalo yun. Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo.
announcement. So, hindi ito politika. Saka, ang layo pa ng eleksyon. Exactly. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Correct. Muna tayo. Sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Ganda ng word nun, in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Okay, so ayun, ang sinabi ni Leni Robredo. Pero kayo guys, anong opinion nyo dyan? Tingin nyo ba ikukumbinsi ni BBM si Leni Robredo? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.